Tingnan nyo ha mga kababayan. Ito pa yung isa nilang ginawang gulo. Ano? Ng mga Duterte. Sa kanila nag-umpisa kasi yan eh. O yung GAA, yung BICAM. Sa kanila ho nag-umpisa yan mga bossing. Di ba? Una, ano yung ano nila? Una, ano yung palabas nila? GAA, GAA, GAA. Nung naano na ho sila, nung naipit na sila, mali yung paratang nila, biglang naging BICAM, BICAM, BICAM na lang daw ho, mga kababayan. Sandali, nahanap ko ha. O, tingnan nyo. Ngayon, mga bossing, ayan na, umabot na Supreme Court. Ito po, si Congressman Jill Bongalon, mga bossing, malakas ang loob. Ayan, hayaan na natin na ang Supreme Court mismo ang makakita na walang blanco sa 2025 budget. Mga bossing, alam niyo ho ba, no? Ang numero uno na kumakalaban o hindi pumapabor kay Pangulong Bongbong Marcos ito pong mga kakamping. Naalala nyo, simula po eleksyon mga bossing, no? Ang dami na nilang sinubukan para ma-disqualify ang ating Pangulo ngayon. Lahat na po, pati po yung tax na sinasabi nila, pati po, etc. Lahat po yun nasagot, mga boss. Ano po? So ngayon, nag-umpisang magtrabaho ang Pangulo. Nag-umpisang kumilos ang Pangulo. No? At nakita ng mga kakamping na ang Pangulo nating nakaupo ngayon, mga boss, ipinagtatanggol ang ating karapatan. Lalo na po dyan sa West Philippine Sea. Na hindi po natin nakita nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Miski nga po yung jet ski, wala naman yun. Di ba? Napagalitan pa tayo eh. Kayo naman, election nun, naniwala naman kayo. Boladas lang. Di ba? Mga kababayan? So ngayon, etong gaagaan na to, ano sila? Malakas ang loob po ng mga congressman. Ay, sandali, bumalik tayo doon sa mga kakamping. So ngayon, nakikita ng mga kakamping na dati po na hindi sila sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nakikita nila, maayos naman pala magtrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kagaya ni dating Pangulong Duterte. Sumuporta sila, mga kababayan. Kaya meron tayong pinanghahawakan doon sa araw-araw nating sinasabi na tayo ay palakas ng palakas, padami ng padami, mga bossing. Kasi nakikita naman natin, yung mga dati na kalaban natin ay sumusuporta dahil po sa pagrespeto nila na nakikita nila na ang ating Pangulo ay talagang gustong paangatin ang ating bayan. Mga boss, hindi kagaya nung dating mga nakaupo po na ngayon panay paninira, panay imbento para maagaw lang po yung posisyon, mga bossing. Yung mga kakamping, no? Yung mga kakamping, sila Senadora Risa Ontiveros, sila po ang mismong nagsasabi na yung binibintang ng mga Duterte, ng mga DDS kay Pangulong Bongbong Marcos, wala naman daw talagang blanco. Sila, matagal na silang kalaban o kumakalaban kay Pangulong Bongbong Marcos. Di dapat, yaan yung mga unang magsasalita. Nako, oo nga no, may mga blanco doon sa budget na yun. Aalma agad dyan, mga boss. Pero ngayon, sila ang nagsasabi, wala naman pong katotohanan yung mga sinasabi ng mga yun. Paano yan? Di ba? Sabi ni Chi, one squad forever. Latest yun ng DDS. Ngiwi, tsaka bangag. Paulit-ulit na yun. Supreme Court, SC na mismo makakakita na walang blanco sa 2025 budget. Ano po? Ganyan! Diba? May ini-issue kayo sa amin. Sige, ipapakita namin ng ebidensya. Haharapin namin at sasagutin namin yan. Versus po, mga kababayan, doon sa estilo nung kampo ni Duterte. Ano ho?
Kapagka merong, gustong imbestigahan sa kanya o sa kanila, 'pag merong gustong itanong sa kanila, ang ginagawa ho nila, iniiwasan nila, hindi nila sinasagot, ano, kanya-kanya po silang alibay. Oh, nakita niyo po yung pagkakaiba ng dalawang panig. Kapag sila may ini-issue kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas, o eto, binibigay yung mga ebidensya, sinasagot yung mga katanungan nila. Pero po doon sa kanila, kapagka merong mga katanungan, wala, no? Nagtatago po sa kani-kanilang mga alibay. Nakita niyo po yung pagkakaiba, mga bossing? Confidential funds. Ano sabi ng Vice Presidente? Hindi na po kami makikipag-cooperate diyan. Merong mga tanong doon sa kanilang mga sa Office of the Vice President, masakit na po ang dibdib, nasusuka na po. Hindi na po makasagot, pupunta na kami ng ospital. Nakita niyo ho? Yung mga alibay, 'di ba? O basahin natin tong sabi po ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, no? Sabi niya dito, mas maganda rin ito para makita din ng justices ng Korte Suprema na sila mismo makapagsabi na wala hong blanco dyan as alleged by the petitioner in the particular case. Nothing in those documents that there are blank item in the enrolled bill, also in the General Appropriation Act. May tapang po na humarap, mga kababayan. Hindi kagaya nung iba o sila na kapagka pinapaharap at may tinatanong, wala. Kaya ano maiisip ng sambayan ng Pilipino sa kanila? Nako, may itinatago tong mga Duterte na to. Hindi po natin masisisi yung mamamayang Pilipino kung ganyan po ang isipin nila sa mga Duterte, mga bossing. Di ba tayo naman po, ganun tayong lahat? O parang normal sa isang tao na kapagka meron kang, pagka ikaw ay naramdaman na umiiwas, kaya ang iisipin sa'yo, guilty ka. Ganun lang naman ho yun. Di ba? Kagaya na lang din ng mga kagaya na lang din po nung mga patawag kay BP Sara doon ho sa NBI. Doon po sa, kumbaga, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady, at kay House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ng Vice Presidente, ako alam ko yung mga sinasabi ko, alam ko kung makakasuhan ako o hindi. O pinatawag po sa NBI para ipaliwanag. Tinambakan po nila ng alibay. Yung unang alibay nila hindi daw po nila alam na i-cancel daw po ng Congress para maka-attend sila doon sa patawag ng NBI. Yung pangalawa naman daw po, may party daw po sila para doon sa mga mamamahayag, Thanksgiving. Di ba? Nakita nyo? Malayong-malayo po no? Etong mga tao na nagsasabi ho na walang transparency, corrupt ang ating gobyerno, etong mga tao na nagsasabi na magnanakaw ang gobyerno, parang sila po kasi, mga kababayan, yung mga sinasabi nila. Bakit ho? Sila yung mga nagtatago sa kani-kanilang mga alibay, wag lang mapasagot o wag lang matanong. Diba, Kilabot Gaming, Recaport? Ano ba yung Recaport mo? Recaport ba yan sa Tondo? Kasi meron po sa Tondo, mga kababayan, meron po dun no? Street na Recaport. Yun po ay sa gilid ng Gregorio Perfecto High School. O yan. Tumatambay kami dyan dati. Yung PMI kung tawagin dati. Para lang malapit sa ilog. Kasi malapit po sa ilog ng Divisoria, mga kababayan.